Boss Joe, ang tagal na ni Kian sa piling mo. Dapat bigyan mo na siya ng katayuan. Uunga. Hindi na magtatagal. S.A. Vacas, Yanshen. Nitong mga nakaraang taon, sumikat ka. Naging henyo ka sa negosyo. Pero yung babeng si Shenwan, dahil sa paglikas niya sa buhay mo, 4 na taon na ang nakalipas. Ang dami niyang naging sagabal sa'yo. Ikaf, dapat noon pa siya iniwan. Totu. 4 na taon. 4 na taon ko siyang inalagaan. 4 na taon. Sapat na siguro ito para mabayaran ang utang na loob. Zhu Yanshen. Ganito pala kababa ang tingin mo sa 4 na taong relasyon natin. Wow, pinabati kita, Yanshen. Pero hindi mo alam. Ang mga binti mo, ako ang nagpalit. Yanshen, mag-ingat. Yanshen. Nadaganan ng malaking truck ang mga binti ni Jizao. Malubha ang pinsala sa ugat, hindi na siya makakatayo habang buhay. Host, tatalikuran mo ba ang karera mo sa pagsasayaw? At ipapalit ang mga binti mo kay Zhao Yanshen? Wala na akong pagsisisi sa pagsasayaw. Nagsisimula pa lang ang karera ni Yanshen. Kailangan niya ang mga binting ito. Ipapalit ko na. Sige, host, ipapalit na natin ang mga binti. Ang mga binti ko. Anan. Iniligtas mo ako. Nadurog ang mga binti mo ng truck. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pananagutan ka. Basta maayos si Yanshen. Worth it ang lahat. Elngan. Ma'am, ano ang nangyari sa amisa? Umuwi ka muna. Tandaan, nandito ako ngayon. Huwag mong sasabihin kaninuman. Sige. Dumating na ang 4 na taon. Gusto mo bang tulungan kita? Bawiin ang iyong mga paa. Wow. Oh. Apat na taon. Maaaring nabayaran na ang utang na loob na ito, di ba? Kailangan ng 3 araw para maputol ang kontrata. Pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi pa rin nagbago ang isip mo, tuluyan ng mapuputol ang kontrata. Anan, talagang alis ka ba? Mahal na mahal ka ni Zhu Yanshen. Baka may hindi lang pagkakaintindihan.
Siguro dahil matagal na akong nakakulong. Gusto kong lumabas at maglibot. Yaya, pakibook mo ang flight ko pagkatapos ng 3 araw. Huwag mong sasabihin kaninuman. Mahal, bakit gabi naigising ka pa? Naghihintay ako sa'yo, saan ka galing? Ay. May regalo ako para sa'yo, magugustuhan mo ito. Mahal, naalala mo pa ba? Ang nagwagi ng Nobel Prize ngayong taon ay Zhu Yanshen. Ang inspirasyon ng Swan's Dream ay galing sa aking news ang aking nobya. Shen Yuan. May nagsasabing ang mga hiyas ay oras na tumigas, ngunit para sa akin. Ang bawat kislap ng brilyante sa kwintas na ito ay alikabok ng bituin kapag siya'y umiikot. Siya ang nagturo sa akin ng tapang para maging panghabang buhay na suporta ang pag-ibig. Ang Swan's Dream. Bakit mo ito inilabas? Mahal, Nangako ako sa'yo. Bibigyan kita ng pinakamahalagang brilyante sa mundo. Hindi karapat-dapat sa'yo ang dating materyales, kaya pinaulit ko ang pagkakagawa nito. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? at alam mo ba kung bakit ko gusto ang mga brilyante? Siyempre, sabi mo, ang tigas at kalinisan ng brilyante ay sumisimbolo sa kadalisayan at katapatan ng pag-ibig. Tulad ng pag-ibig natin, tunay at walang hanggan. Ganoon ba? Anan, may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala. Baka pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Yanshen, may sakit ako. Pwede ba kang pumunta dito at bisitahin ako? Mahal, may kailangan akong asikasuhin sa kumpanya, pupunta ako. Sige, punta ka na. Salamat, mahal. Babalik ako agad. Yanshen, suot ko itong kwintas. Mas maganda ba ako kaysa sa balding na yon? Sino ang pumayag na suotin mo ito? Tanggalin mo. Yanshen, Tanggalin mo nga. Su Qiangqian. Mas mabuting malaman mo ang tunay mong lugar, isa ka lang. Ibinibigay kong alaga sa labas, huwag kang umasa. Na mapalitan mo ang pwesto ni Anan. Huwag kang umalis, Yanshen. Nagkamali ako, ginawa ko lang ito dahil sobrang mahal kita. Yanshen, nasugatan ang kamay ko, sobrang sakit. Hipan mo naman ito para sa akin. Anan. Pinagtatakot mo talaga ako. Sinabi ng doktor na inatake ka ng hika. Nahulog ka pa sa kama, muntik ka nang mamatay. Nazan si Zhu Yanshen?
Bakit kanya? Iniwang mag-isa dito sa bahay? Naintindihan ko na ngayon kung bakit ka umalis. Huwag kang mag-alala. Kahit anong desisyon ang gagawin mo, susuportahan kita. Paumanhin mahal, huli na ako ng dating. May mukha ka pa bang pumunta dito? Hindi mo ba alam na muntik nang mamatay si Anan? Sige na, mag-usap muna kayo. Alis na ako. Mahal. Paumanhin. Hindi ko dapat na pinabayaan ka lang dahil sa trabaho. Naging pilay ang binti mo dahil lang sa akin. Talagang hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na tawaging lalaki. Sige na. Hindi kita sinisisi. Mahal. Salamat, ipinapangako ko, hindi na maulit ito. Mahal kita. Paano? Gusto mo ba? Itong lahat. Ikaw ba gumawa nito? Itong kampana ay ginawa ko mismo gamit ang aking mga kamay. May sensor itong nasa loob. Kapag pinindot mo ito, agad natutunog ang alarma. Lumalabas sa aking wristband. Mahal, ipapangako ko. Hindi na maulit ang tulad ng nangyari noon. Sa susunod, kahit saan ako, kung kailangan mo ako. Darating agad ako, maniwala ka ulit sa akin, pwede ba? Ako. Anong nangyari? May konting gawain sa kumpanya, sasagutin ko lang ang tawag. Anan. Yung damit pang sayaw na nanalo sa paligsahan, nandito pa ba? Binabati kita, MS Shen, sa pagwawagi sa kampyonato. Iharap natin sa kanya ang korona ng kampiyon. Talagang gawa ng puso ni Master Rose. 7 taon nang nakalagay, ngayon tignan. Kumikinang pa rin. Yanshen. Bakit mo kailangan ang bestidang ito? Mahal, may charity ball ang alma mater natin. Isip ko, wala namang silbi ang bestida mo. Mas mabuting i-donate mo na lang para maging inspirasyon sa mga estudyante. Ano sa tingin mo? Kahit na napakahalaga sa akin itong bestida. Wala ka bang pakialam? Anan, alam kong ang bestidang ito ay may malalim na kahulugan sa iyo. Ngunit, wala ka ng mga binti ngayon. Hindi ka na makakasayaw ang bestidang ito. Sa iyo ay isang walang halaga. Basura, kapag dapat nang itapon, itapon na, di ba? Zhu Yanshen, sa iyo ba ako? Ay basurang pwedeng itapon ng basta-basta. Tama ka, ang bagay na hindi na makakalikha ng halaga. Dapat nang itapon. Pumayag ka na, mahal. Sige, gagawin ko na ito ngayon. Yuan, inimbitahan kita ngayon. Paanyayahan kang maging hurado sa paligsahan. Principal, alam mo ang kalagayan ko. Baka hindi ako karapat-dapat bilang hurado. Ang pader ng karangalan ng paaralan ay puno ng iyong mga medalya. Sino ang mag-angal? Yuan, 7 taon na ang nakalilipas. Ipinagmalaki mo ang paaralan.
nanalo ng gintong medalya sa buong mundo pagdating sa propesyon. Sino ang makakapantay sa iyo? Sige, tatanggapin ko ang imbitasyon. Ayan ang tama. Balita ka o darating si Boss Jun ngayon. Bakit hindi kayo sabay na dumating? Darating din si Zhu Yanshen. Oo, ang dance competition na yon. Ay sponsor ni Boss Ju. Ikaf talaga SIO. Siya'y lubos na nahuhumaling. Alam niyang mahilig kang sumayaw. Kaya patuloy niyang sinusuportahan ang dance program ng Alma Mater. Gusto mo ba? Sa damit na to, siguradong ako ang magiging champion. Eh di ba sabi mo, kung wala tong damit, hindi ka sasayaw? Oo nga pala, Yanshin, hak na naman NG Azava Montag. Nasuot ko tong damit, magagalit kaya siya. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman, hindi siya makalabas ng bahay dahil sa kapansanan niya. Ngayon naman, ating tanggapin. Ang kontesanteng si Su Qiangqian. Tingnan Montag. Ang suot niyang damit, pang Star Glow dress. Ang Star Glow dress ay isinuot ni Senior Yuan. Nang manalo siya sa National Championship. Isa lang yan sa buong mundo. Paano napunta sa kanya? Napakasama naman ng ginawa ng Ginoo at Ginang. Ito ay ang paborito mong damit, pero ipinahiram pa sa kanya. Si Zhu Qiangqian, kahit kuko ni Senior Yuan, ay hindi niya maabot. Hindi siya karapat-dapat magsuot ng Star Glow dress. Yan sigurado. Nga, tama. Ang aking damit ay hindi peke. Ito ay tunay na Star Glow dress. Ito ay regalo sa akin ng boyfriend ko. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Nag-alala siya na baka masyadong maluwag ang baywang, kaya sinigurado niya. Natinahi ang mga letrang SC. Ang S ay para sa Su, ang apelido ko. Ang Z ay para sa Zhao, ang apelido niya. Ano ang ibig sabihin ng AC? Ang E ay para sa iyo, ang C ay para sa akin. Anan, sana sa bawat kompetisyon mo ay kasama kita. Sabi niya, gusto niyang samahan ako. Sa bawat kompetisyon. Ginang, anong nangyari sa inyo? Ayos lang ako. Ilabas mo muna ako. Siege. Ginang. Xiaoling. Nauuhaw ako. Bilhan mo ako ng tubig. Ginang, kukuha na po ako. Ang aking itatanghal ngayon ay isang duet, kaya't may hiner akong kasama. Ay, si Boss Zhao pala ang dumating. Boss Ju, gusto mo bang maging dance partner ka o?
Anong nangyayari? Nga, ano ba yan? Zhu Yanshen. Ngayong pagkakataon. Para sa sarili kong buhay. Yanshen. Umalis ka. Hahanapin ko si Anan. Sir, ipinabigay po ito ni Mrs. Kapag nabasa mo na ang sulat na ito, aalis na ako. Dati akala ko, ang manatili sa mundong ito para sa'yo. Ang pinakatamang desisyon ko. Maalala mo ako sa bawat kaarawan. Ang ganda, naghahanda ng bawat sorpresa. 2,542 araw tayong magkasama. Maraming masasayang alaala. Ngunit ang pag-ibig natin, sa huli talo ng panahon. Yung babae, kamukha niya ako noon. Siguro sa puso mo. Unti-unti na niyang pumalit sa akin. Dapat matagal ko nang naintindihan. Ang tanging hindi nagbabago sa mundo, ang lahat ay nagbabago. Hindi kita sinisisi. Pero ang regalong ibinigay ko sa'yo ng may pag-ibig. Kukunin ko pabalik. Mula ngayon, wala na tayong utangan. Host, halaga beng Isuzuko Montag. Ang pagkakakilanlan bilang Shenyuan, kapag isinuko mo ito, ang iyong puntos, ay mabubura lahat. Sa loob ng 7 taon, inialay ko ang lahat para kay Zhu Yanshen, upang manatili sa mundong ito. Pero nagbago pa rin ang puso niya. Ngayon, gusto kong magpalit ng pagkakakilanlan. At magsimula ulit. Sage Host, namatay si Shenyuan sa mundong ito. Gagawa na ng bagong pagkakakilanlan para sa'yo. Anan. Yanshen, nagising ka rin, pero sabi ng doktor, ang Benji Montag. Nasaan si Anan? Ano? Tinatanong ko sa'yo, nasaan si Anan? Shen, si Mrs. PA? Kaya naman. Ang misis mo, malaking bagay nangyari sa'yo. Hindi pa siya nagpakita. Mas mabuti PA si Kian Kian. Si Kian Kian ay gising buong gabi para alagaan ka. Hoy, Yanshen. Kuya Shen, saan ka pupunta? Hindi ka pa makalakad. Umalis kayo. Kasalanan yung lahat ito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana umalis si Anan. Hahanapin ko siya. Yanshen. Kuya Shen, Kuya Shen, kumalma ka. Hindi ako mabubuhay nang wala si Anan. Hanapin mo siya, ngayon din. Bilisan mo. ako. Kuya Shen, Ginoo, masama ang balita. Ang ginang ay pumanaw na. Anan. Mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Yanshen, kung sakaling hindi mo na ako mahalin balang araw. O kaya isawaan mo na ako, sabihin mo lang sa akin. Ako na ang tahimik na aalis. Anong sinasabi mong kalokohan yan? Paano ko hindi mamahalin? Suotin mo ito.
At hindi ka na makakatakas pa. Mahigpit kong hahawakan ang kamay mo. Hindi na kita papayagang umalis pa. Anan, gumising ka, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Gumising ka at tingnan mo ako, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, gumising ka at saktan mo ako. Tama na, Zhu Yanshen. Hindi pa sapat na ikaw ang pumatay kay Anan. Ngayon, ayaw mo pa siyang patahimikin. Ipinagkatiwala na ni Anan sa akin ang lahat ng huling preparasyon. Wala kang karapatang makita siya. Ano ba yan? Yaya, pakiusap, sabihin mo sa akin. Bakit ba talaga si Anan? Matatag siyang tao. Kahit lumpo ang dalawang paa niya. Hindi siya sumuko. Bakit siya nagpakamatay? Tanungin mo ng mabuti ang mga yan. Nasa drawer ng sala ang sagot na hinahanap mo. Pebrero 17. Sumakit ulit ang binti ko. Sabi ng doktor, phantom pain lang daw. Ang nurse ng binti ko ay ganap ng nadurog. Wala na dapat itong pakiramdam. Pero bakit? Malinaw na naaalala ko. Ang pakiramdam ng sugat at ang sakit ng pagkapunit ng litin. Muscle memory ba ito mula kay Yanshen? Matagumpay. Buti na lang matagumpay ang pagpapalit ng binti. Nangyari lang ito sa akin. Hindi na masyadong masasaktan si Yanshen. Papalitan pa. Ano yon? Paano nagsulat ng ganito si Anan? 8 ng Hunyo, maganda ang panahon, sabi ni Yanshen. Bibigyan niya ako ng sorpresa ngayong araw. Yuan. Sa pangalan mo, tinulungan ko yung babae. Si Sukyankian. Matatag at matapang siya. Mahilig sa pagsasayaw, tulad mo dati. Naniniwala ako na balang araw. Matutupad niya ang pangarap mo. Wala na ang pangarap ko at walang makakagawa nito para sa akin. Pero nang makita ko ang sigla ni Yanshen, hindi ko na kayang tumanggi. Setyembre 17, 3 araw na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayon, ika-4 anibersaryo. Nang kasal namin ni Yanshen, inihanda ko ang paborito niyang bulaklak at cake para sorpresahin siya. Pero nakita ko, Et Yuan, bakit ang bilis mong umalis? Uunga, manang. Ngayon, ika-100 araw. Enay Kuya Shun at Chen. Samahan mo kami. bitawan mo ako. Shen Yuan, tayo ka umalis ka na kay Yanshen. Nasa ganitong kalagayan ka, 4 na taon mo na siyang pinahihirapan. Gusto mo pa bang habang buhay? Manang, hindi. Binibining Shen, wala ka ng silbi ngayon. Ikaw ay kahihiyan lang kay Kuya Shen. Zava na Zia SIO. Nahihiya lang siyang sabihin. Kung di ka naniniwala, makinig ka. Kuya Shen, akala ka mahal Montag Piazzi manang. Sumikat ka na, siya'y may kapansanan pa rin.
Malayo na ang agwat ninyo. Huwag mo nang banggitin. Sana ako na lang ang naparalyze noon. Di ko maintindihan kung bakit niya ako sinagip. Baka kung hindi siya sumugod, walang mangyayari sa atin. Siguro gusto niyang utangan ako ng loob. Noon, akala ko ang pagmamahalan namin ay lalaban sa panahon. Pero natalo ako. Talagang talo. Nawalan ako ng lahat. Kung mabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ayokong makilala si Zhu Yanshen. Bakit di sumasagot ng tawag si Kuya Shen? Qian, tiis ka muna. Siguro may mahalagang gawain si Kuya Shen sa kumpanya. Malapit na siyang dumating. Sino si Zhu Qian? Ako. Dr. Qian, ano ang sakit niya? Wala siyang sakit, buntis lang siya. Buntis? 2 buwan ka ng buntis. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi siya pumunta? Yanshen, magiging tatay ka na. Tingnan mo, ang baby natin, 2 buwan na. Yanshen, ano ang nangyari sa'yo? Kuya Shen, hindi ba paborito mo ang anak na babae? Si Qian, hilig niya ngayon sa maanghang. Siguradong prinsesa ito. Yanshen, sabi mo ang baby natin. Kamuka ka OBA o kamuka Montag? Baitawanan, yo AKO. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan. Kapatid ako ang boss niyong si Zhu. Baitawan en Yo AKO. Yanshen, makinig ka sa akin. Hindi ganun. Babae, ikaw ba ang nagtaksil kay Anan? Kaya siya nagpakamatay. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpakita sa harap niya. Panghalili ka lang kay Anan. Ano nang ikakapantay mo kay Anan? Yanshen, akala ka mahal Montag ako. Araw-araw, kasama mo akong pumasok. Kasama akong mag-ensayo, kasama ako sa graduation. Nakalimutan mo na ba? Tumahimik ka. Ang mga yon. Kasama ko si Anan. Panghalili ka lang. Huwag mong isiping papalitan mo si Anan. Kung patay na si Anan, wala ka nang dapat mabuhay. Kuya Shen. Si Qian, buntis sa anak mo. Kahit ayaw mo sa kanya, walang kasalanan ang bata. Ang bata. Ibangon mo na lang ang bata. Patawarin Montag si Qian. Tama ka. May bata pa nga. Tara, maghanda ng gamot pampalaglag. Opo. Zhu Yanshen, paano Montag nagawa yon? Bitawan. Sao Yanshen, magbabayat ka sa ginawa mo. Ang pagkawala kay Anan, yun na ang pinakamalaking parusa sa akin. Ngayon, ikaw naman. Huwag. Anong pinagtatawanan mo? Pinagtatawanan ko ang katangahan mo. Pinagtatawanan kita sa pagloloko mo sa sarili mo. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Shen Yuan. Anong sinasabi mo? Zabi ka kasal anan Montag, tu. Kung hindi mo sinuklaman, ang pagiging baldado ni Shen Yuan, hindi mo hahanapin. Ang anino niya sakin, kung hindi ka nakipag-flirt sakin. Hindi siya alis. Lahat ng ginawa ko ay dahil pinahintulutan mo. Anong karapatan mo para husgahan ako? Tumahimik ka. Isang duwag ka lang. Laging inililipat. Ang sisi sa babae. Isinusumpa kita, hinding-hindi ka tatayo. At mag-isa ka hanggang sa huli. Kuya Shen, patawarin Montag na ako. Yung kay ate. Si Su Qian ang may gawa niyan. Wala akong kinalaman diyan, Kuya Shen. Gawin mo na. Huwag, Kuya Shen, patawarin Montag na ako, Kuya Shen, patawarin Montag na ako, Kuya Shen. Anan.
Bakit ang tanga-tanga Montag? Para kay Yo Yanshen. Sulit ba? Hindi mo ba sinasabing alis ka na sa kanya? Binilhan pa kita ng tiket papuntang ibang bansa. Anan, kung buhay ka lang sana, ang sarap siguro. Yaya, Anan, hindi ka ba masaya na buhay pa ako? saan ka galing? Kinabahan ako ng husto. Ano ba? Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Tingnan mo. Oon ka. Piano ka biglang nabuhay? At bakit ganyan ang suot mo? Mahaba yung kwento. Upuan natin. Ganito kasi yon. Ang ibig mong sabihin, pumunta ka sa mundong ito. Para sa isang misyon, Tapos hindi mo sinasadyang. umibig kay Zurianshen. At ginamit mo ang points para pagalingin ang paa niya. Ngayong ubos na ang points mo. Hindi ka na makakabalik, kaya nagpalit ka ng bagong pagkatao. Diyos ko, nasa ika 21 siglo PABA ako? Buksan ka ulang yung pinto. Sao Yanshen, anong ginagawa mo dito? Alam kong nagkamali ako. Nitong mga nakaraang araw, bawat sandali. Puno ako ng pagsisisi. Hindi ko hinihiling na patawarin ako ni Anan. Hinihiling ko lang sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong makita siya kahit isang sulyap. Ikaw, Zhao Yanshen, ang pumatay kay Anan. Wala ka ng karapatang makita siya ulit. Hindi. Nabasa ko ang diary ni Anan. Si Sukyan at Hidong. Sila ang pumatay kay Anan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi siya magpapakamatay. Naghiganti na ako para kay Anan. Maaari na siyang magpahinga. Nakikiusap ako, hayaan mo akong makita si Anan kahit huling pagkakataon. Asawa ako niya. Hayaan mo akong dalhin siya pauwi, pwede ba? Tama na, Zhu Yanshen. Nakakadiri ka talaga. Hanggang ngayon, ipinapasa mo pa rin ang sisi sa iba. Alam mo ba kung gaano karami? Ang hirap na tinis ni Anan para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Maraming pangmamaliit at pang-api ang dinanas niya, pero hindi niya pinansin. Ikaw lang ang mahalaga sa kanya. Ang pagtataksil mo, at pagtrato mo ang sumakit sa kanya. Walang kinalaman ang iba. Mahal na mahal ka ni Anan. Para sa'yo. Ibinigay niya ang kanyang binti sa'yo. Ikaw naman, inayawan mo siya dahil pilay at matanda na. Itinago mo siya sa bahay parang ibon sa hawla. Sa labas naman, landian kayo ng kabit mo. Zhu Yanshen, ta ka PABA? Ano ang sinasabi mo? Binti ni Anan ang nasa akin. Tama. Noong aksidente, binti mo ang nawasak. Si Anan ang nagpabaya. Sa pinakamamahal niyang sayaw para ibigay ang binti niya sa'yo. Naging matagumpay. Naging matagumpay ang operasyon. Ganun pala. Binti pala ni Anan ang nasa akin. Napakasama ko talaga. Ano, umalis na ba siya? Hindi. Parang dikit na dikit. Nakaluhod pa rin siya sa labas. Nakaluhod. Anan, hindi ka pa ba nakaka-move on? Nakaka-PABA sa kanya? Impossible. Nang burahin ng system ang identity ko. Kasama na ang nararamdaman ko kay Zurianshen. Nabura na lahat. Sa akin ngayon, parang estranghero na lang siya. Mabuti naman. Mukhang may silbi rin ang system. Gamot sa mga love stroke. Hindi ba si Boss Ju NG2 Group 2? Bakit nakaluhod yan? Siguro nagbabayad sala. Narinig ka o Kazi? Nainiwan niya ang asawa niyang nagtangkang iligtas siya at naging lumpo ang dalawang paa nito. Tapos nakipagrelasyon sa iba hanggang sa nagpakamatay ang asawa niya. Ang sama-sama. Ngayon, siya naman ang napalisa. Siguro kama na yan. Nanay, bakit nakaupo sa tuhod yung tiyuhin? Masamang tao yan, anak. Huwag kang magkakaroon ng ganyang boyfriend ha. Huwag kang magkakaroon ng ganyang boyfriend ha. Si Po, Nenay. Hay, mga lalaki talaga ang galing magpakamartir. Kung alam lang niya, bakit niya ginawa yun noon? Bahala na siya. O, Anan, anong balak mo gawin ngayon? Anak ka o,
Bakit ka ganyan katanga? Paano na lang kung may mangyari sa'yo? Paano na lang ako mabubuhay? System. Bakit kamukha ko yung babae? Host, siya ang bagong identity na ginawa ko para sa'yo. Background, ikaw ang mayamang anak ng pamilyang Shen, minamahal na minamahal. Pinagisang dibdib ka ng mga magulang mo sa Crown Prince ng Beijing. Pero tumakas ka kasama ng isang bading na rider. Tapos na aksidente ka at namatay. Mas love-struck pa tong karakter mo kaysa sakin. Hey, lahat NG identity ka o. Base SIO yan. Base SA yung yan. Parang minumura mo ako ah. Sige na, ano ng mission ko ngayon? Host, ang bagong mission mo ay, Ubusin ang pera ng Crown Prince ng Beijing. Ano? Ang identity ko ngayon ay anak ng pamilyang Shen. Ang main mission ko ngayon ay gumastos. Dai madali yan. Bumili ka lang ng stock, siguradong lugi. Madali nga, ang mahirap pera ng sino ang gagastusin mo. Zeno? Yung Crown Prince ng Beijing. si Fu Yunsheng ba ang sinasabi mo? Anong nangyayari kay Boss Fu ngayon? Ang tindi ng aura. Diamond Tag PA narinig? Yung anak ng pamilyang Shen, dahil sa isang bading na rider. Iniwan niya si Boss Fu. Alam na ng buong Beijing. Paano na lang ang pride ni Boss Fu? Host, go na. Tumahimik ka. Dahil sa character mo, tumakas ako sa kasal. Napahiya siya ng sobra. Siguradong galit na galit siya sa akin ngayon. Hey, trip ka ulang yan. Siege. Bigyan na lang kita ng regalo. Ano yon? Maligayang pagbati sa host, ang sistema ng pagiging kaaya-aya ay bubuksan na. Naku, kuya yon, ang prinsesa ng pamilya Shen ay hindi marunong magpasalamat. Kung ikakasal siya sa'yo, talagang nakakataas na yon. Paano pa kaya ito? Sige, huwag na natin siyang pag-usapan. Halika't mag-inuman tayo. Talaga palang dating siya. Dalawampu, 30 at may barya pa. Ang pagiging kaaya-aya ni Fu Yunsheng. Baka negatibo. Bakit hindi ko makita? Sige na, mahalaga ang pagtapos ng gawain. Mahal, bigyan mo naman ako ng pera. Ang babaeng ito na mahilig sa pera, kaagad humingi ng pera kay Boss Fu. Tama. Siya mismo. Ang nagpawalang visa sa kasal at iniwan si Boss Fu. Paano pa siya nakakapunta rito? Ano ang tawag mo sa akin? Mahal, Maligayang pagbati sa host. Ang pagiging kaaya-aya ni Fu Yunsheng ay na-activate na. palang pala itong tao, tahimik lang pala sa loob. Tandaan mong umuwi. Ginoo, hindi na kayo dapat uminom pa. Ginoo, kung magpapatuloy kayo sa pag-inom, masasaktan ang puso ng inyong asawa. Masasaktan ang puso ni Anan sa akin. Halika, uminom. Walang silbi, umalis na si Anan. Wala nang mag-aalaga sa akin. Hindi naman, kay ina magmahal ng inyong asawa, sa langit. Tiyak na pagpapalain niya kayo. Malaki. Gamitin ang 10 taong buhay ng aking dating asawa para malaki. Tama ka. Para kay Anan. Hindi na ako dapat maging sawi. Gamitin ang 10 taong buhay ng aking dating asawa para malaki. Wow, Manang, ang Zuwerte Montag naman. Aning na bises ka ng sunod-sunod na nanalo. Siyempre naman, dahil buhay ng dating asawa ang kapalit. Inumin. Mabuti. Servidor, dalhan niyo kami ng 2 kahon ng pinakamahal na alak. Halika, tuloy lang.
Masaya ba ang paglalaro? Magandang araw, binibining Shen. Ang kabuuang gastos ninyo ngayon ay 36 na milyon. Paano po ang pagbabayad? Ay swipe ang sa asawa ko. Salamat po. Maligayang pagbati sa host. Ang balance sa account ni Fuyun Cheng, nabawasan ng 36 na milyon. Mukhang hindi naman pala mahirap gumastos ah. Ano ba yan? Wala lang. Uwi na tayo, alis na. Anan. Sundan mo siya. Nandyan lang si Anan. Pero sir, walang tao sa harap. Impossible. Buhay pa si Anan. Anan, hahanapin talaga kita. Lahat to. Isa nito. Ito. Tapos na. System, check mo nga kung ano na progress ng mission. 0. Paano nangyari yon? Ang dami kong ginastos ah. System, niloloko mo ba ako? Hindi naman po, host. Assets ni Fuyun Cheng umabot sa bilyon. Yung mga nagastos mo dati, pati interest at stocks, tumaas na ulit. Kailan ko ba talaga? Maubos ang pera ni Fuyun Seng. Ano nang gagawin natin? Kahit kailan pwede. Ako, yung... May charity auction bukas. Pwede kang gumastos. Sama ka ba? Hindi ako sang-ayon. Principal. Yung Starfire Ball Gown ang pinakamahalagang damit ni Anan noong buhay pa siya. Bilang asawa ni Anan, hindi ako pumapayag na. Ibigay yon sa charity auction. Xiao Zhao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang pagdodonate ng Starfire Ball Grawan, yun ang huling hiling ni Miss Shen. Gusto ko ring matupad yung hiling niya. Principal, pwede pa ring bawiin ang donation. Bilang asawa ni Anan, may karapatan ako. Nahawakan ang mga natira niyang gamit. Hindi ako sang-ayon sa pagdodonate. Kailangang ibalik sa akin lahat ng gamit ni Anan. Ikaf naman. Zhu Yanshen. Patay na si Anan, ang mariage nyo. Na-cancel na. Wala kang karapatang magdesisyon sa estate niya. Et Zaka. Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo dati? Yan, Shen, bakit mo kailangan yung damit na yan? Mahal, may charity ball sa alma mater natin. Isip ko yung damit mo na to, wala namang silbi. Mas mabuti pang i-donate mo na lang para maging inspiration sa mga estudyante. Ano sa tingin mo? Kahit na napakahalaga ng damit na ito para sa akin. Wala ka lang bang pakialam? Anan, alam ko na ang damit na ito. May napakalaking kahulugan para sa'yo. Ngunit, wala ka ng mga binti ngayon. Hindi ka na makasayaw. Ang damit na ito, wala nang halaga para sa'yo. Basura na. Kailangan mong iwanan ang mga bagay na dapat mong iwanan, hindi ba? Hindi ako. Xiao Yanshen, kung ikaw ay isang tunay na lalaki, tanggapin mo ang pagkatalo. Principal, ako ang matalik na kaibigan ni Anan. Pumunta ako dito para asikasuhin ang usaping donasyon ni Anan. O sige, para usap tayo sa labas ng detalyado. Hello, ibenta mo lahat ng ari-arian ko sa pangalan ko. Kukunin ko pabalik. Lahat ng gamit ni Anan. Mga bisita, maligayang pagdating sa lugar ng taong charity auction ngayong taon. Bilang pag-alala kay Ginoong Shen Yuan, sa kanyang mahusay na kontribusyon sa aming paaralan, lahat ng kita mula sa auction ngayon ay buong ibibigay sa kapisanan ng kababaihan at kabataan. Prinsipe, bakit siya nandito rin? Ngunit gusto ko lang uling pabalik ang mga naiwan ni Anan. Siguradong hindi ito interesado ng prinsipe, hindi ba? Ang kwintas na ito ay tinatawag na pangarap ng season. Ito ay pag-ari ni Ginoong Shen. At ito ang singsing ng pag-ibig niya at ng kanyang asawa.
Puno ito ng natural na asul na diamante na sumisimbolo ng dalisay. At tapat na pag-ibig, ito ay napakamahal para sa koleksyon. Ang panimulang presyo ay 5 milyon. Ang inspirasyon sa disenyo ng pangarap ng sisne. Galing sa aking musa na aking nobya. Shen Yuan. Anan, titiyakin kong maibabalik ko ang ating mga alaala. Lahat ng ito mababawi ko. 10 milyon. Loob la agat-agat. Talagang determinado si Boss Zhao na makuha ito. Ito naman kasi ang singsing ng pag-ibig niya at ang kanyang yumawang asawa, sila. Si Boss Zhao ay isang taong tapat din sa pag-ibig. Ang mananayaw na ito, kapareho ng pangalan mo. Napakapalad ninyong dalawa. Isang pagkakataon lang. Gusto mo ba yung kwintas? Vixen, super fan ako ng mananayaw na iyon. CJ. 20 milyon. ₱50 milyon. Wow. Nagkakalaban na kay Boss Zhao? Nga. Boss View, ang kwintas na ito ay sagisag ng aming pagmamahalan ng asawa ko. Para sa inyo, wala itong espesyal na kahulugan. At ang inyong tawag ngayon ay lubhang lampas na sa tunay na halaga nito. Bigyan niyo na lamang ako ng pagkakataon at ipagkaloob niyo ito sa akin. Paumanhin, gusto ng asawa ko. Hindi ko ibibigay. 1 bilyon. Pag sinindihan ang ilaw, kahit anong tawad, kukunin nito. Ang galing talaga ng Crown Prince. Hindi ko inakalang gagawin niya ito. Para sa asawa niya. Talagang asawa lang ang mundo siya. Medyo sobra na kaya ito. Maligayang bati, post. Ang inyong gawain sa paggastos ay nakumpleto na ng 1%. Anong nangyari? Wala. Ang ibig kong sabihin, ang galing mo kapag gumagastos ka. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ito ang unang pagkakataon sa aming mga subastang may pagsindi ng ilaw. Boss Chu, magtatas PABA kayo? Sige na. Ang Starlight Dance Gown na pinakamamahal ni Anan ay hindi pa naisasantabi. Hindi ako naniniwalang. Gusto rin ni Fu Yunzing iyon at magsindi ng ilaw. Binabati kita, Crown Prince, sa pagkuha ng Swan's Dream na kwintas. Panimulang tawad, 1 milyon. Boss View. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa inyo. At bakit kayo ganito kalaban sa akin. Ang ibang mga bagay, maaari kong ipagkaloob. Ngunit ang susunod, hindi talaga pwede. Ang susunod na ito ang pangunahing alok ng subastang ito. Ang koronasyon ni Miss Shen, ang Starlight Dance Gown. Anan, nagkamali ako noon at hinayaan kitang umalis. Ngayon, kahit mawalan ako ng lahat, ibabalik ko sa iyo ang bestidang ito. Sistema, suriin ang balance ng account ni Fu Yunzeng. Host, Ang balance ng account ni Fu Yunzheng ay 70 bilyon pa. Ang iyong pagunlad sa gawain ay 30%. inosente si Fu Yunzeng. Hindi ko pwedeng gawing zero ang kanyang ari-arian para lang matapos ang gawain. May ibang paraan pa. Ngayon, magsisimula na ang subasta. Panimulang tawad, 10 bilyon. Baka dapat hindi na lang. Bagay na bagay sa iyo ang bestidang ito. At hindi mo na ba gustong umuwi? Paano niya nalaman na uwi ako? Ang pagtindi ng ilaw, si Boss Zhao ang huling pumili. Ang unang nagpatindi ng ilaw, kung walang sinuman ang makakagamit ng dobleng ari-arian, upang talunin si Boss Zhao. Ang kasuotang ito na Starry Dance Skirt ay siguradong mapupunta kay Boss Zhao. Ano ang nangyayari? May dalawang tao ang nagpapatindi ng ilaw. Nananaginip ba ako? Ay naku,
Nasasaksihan natin ang kasaysayan kapag nagsimula na ang pagpapatindi ng ilaw. Hindi na ito matitigil. Titingnan natin kung sino ang handang ipusta ang lahat. Uyunzeng, talaga bang laban ka sa akin? Sa pagkakataong ito, babagsakin kita hanggang sa mawalan ka ng lahat. 20 bilyon. Binabati kita, host, ang gawain sa paggastos ay 50% na natapos. 50 bilyon. Si Zhou Yanshen ay wala talagang ganoong karaming ari-arian. Malisyoso siyang nagtataasan ng halaga. Nais niyang maghiganti kay Fu Yunzeng. Ayos lang, may pag-iingat ako. Binabati kita, host, ang gawain sa paggastos ay 80% na natapos. 70 bilyon. Fu Yunzeng, ang lahat ng iyong kayamanan ay hindi lalampas sa 70 bilyon. Kung magpapatuloy ka pa ng ganito, mawawalan ka na ng lahat. Sandali lang. Nais kong magsumbong. Ang boses niya parang katulad ni Anan. Binibini, ano ang nais ninyong isumbong? Nais kong isumbong ang ari-arian ni Zhou Yanshen. Hindi sapat ang 100 bilyon, malisyoso siyang nagtataasan ng halaga. Boss Zhou, Natuklasan namin na ang ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay 80 bilyon lamang. Ang iyong gawain ito ay sumira sa aming mga patakaran sa subasta. Aming isasampa ang demanda sa iyo ayon sa batas. hindi ako. Mga tauhan, dalhin ninyo siya palayo. Boss Fu, talagang ikinalulungkot namin. Dahil hindi namin na-verify na maaga ang iyong pondo. Na nagdulot ng ganitong aksidente ngayon, ano sa palagay ninyo? Kanselahin natin ang subastang ito, ang palda na ito. Ibebenta namin sa inyo sa panimulang halaga. Hindi na kailangan. Dahil ito ay isang charity auction, i-donate na lang natin ang lahat. Ano ba naman? Gamit ang lahat ng aking kayamanan upang matupad ang isang pangarap ng aking asawa. Sa tingin ko, sulit ito. Ang kayamanan ni Fu Yunzeng ay naging zero na. Binabati kita, host, ang iyong gawain sa paggastos ay natapos na. Ngayon ay bubuksan na para sa iyo. Real World Passage. 10-minute countdown. Fu Yunzeng, magkakilala ba tayo? Na-recognize mo rin ako pala. Ang pangalan ko sa totoong mundo ay Lu Yunzhao. Senior. Mahal kita. Ikaw pala. Ang tanga ko talaga, bakit hindi ko nakilala? Normal lang na hindi mo ako nakilala. Sa totoong mundo, tago-tago lang ako sa pagmamahal sa'yo. Hindi ako masyadong nagpapakita sa harap mo. E paano ka napunta rito sa mundong ito? Hindi kaya para tulungan ako sa mission? Para sa'yo talaga ako naparito. Pero, ang mission ko ay maging pinakamayaman sa mundo. Mukhang magsisimula ulit tayo. Ha? Biro lang, halos tapos na ang mission ko. Sa loob ng 3 buwan, makakauwi na ako. Talaga? Real World Passage na ang bukas, magmadali na ang host. Siam. Aalis na ako. Kailangan tayong magkita sa totoong mundo. 6, 5. 4. Anan. Dalawa. Paalam. At ganito, nakabalik na ako sa totoong mundo. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari sa ibang mundo. Bumalik na naman ako sa ordinaryong buhay ko. Hanggang sa makalipas ang 3 buwan.